Hey guys, kumusta? So, grabe tinatamad ako ngayon guys kasi hindi pa tapos yung buwan ng dalaw ko. Ganun talaga no, mga babae no, kapag nandyan yung bisita, monthly, nakakatamad. Actually, bagong ligo nga po ako guys, pero wala akong suklay ngayon. Diba? Gusto ko lang talaga matulog, mahiga, pero no choice tayo kasi may tindahan naman kami. So, gagawa na lang po ako ng ah, um, video doon sa mga taong nagpapautang, no? Okay. Meron tayong tinatawag na ah, palatandaan or limang bagay na dapat tandaan ah, bago ka magpapautang. Okay. Limang bagay na dapat mong tandaan bago ka magpapautang ng pera or kung ano. Actually, sa pera talaga ang pinaka main dito sa topic na to eh. Bago ka mapautang ng pera dun sa kaibigan mo or kamag-anak mo. Okay, sa akin lang base lang po din po ito sa aking sarili kasi even ako, nagpapautang rin po ako ng pera, nagpaporsyento rin po ako. Pero doon lang po talaga sa piling tao kasi prangka din po kasi ako guys. Talagang pag-usaping negosyo, pag negosyo talaga pinag-usapan, talagang dibdiban talaga. Oo, kaya kong ipaglaban yung negosyo ko. Kahit masakit na yung mga sinasabi ko, basta sa ngalan ng negosyo, basta alam ko nasa tama ako, paninindigan ko. Okay. Okay, doon sa mga bagay, 5 bagay, ituturo ko po sa inyo guys 5 bagay na dapat natin tandaan bago tayo magpapautang ng pera doon sa ating kaibigan or kamag-anak. Unang-una is, familiar naman siguro kayo sa emotion, di ba? Emotion natin. Huwag tayo magpapadala sa emotion, okay? Tayo kasi guys, kapag kaibigan natin or kamag-anak natin, talagang madali lang po tayong makaramdam ng awa, no? Normal lang po talaga sa atin yung mga Pinoy o mga babae na maawain po talaga. Hindi lang po talaga halata sa iba sa mukha, pero sadyang maawain po talaga yung mga Pinoy. Okay? Kasi guys, kung emosyon ang ipairal mo, kung puso ang ipairal mo, hindi yung utak mo, no? Wala. Madadala ka sa kanilang kwento. Madadala ka sa kanilang mga drama. Okay? So, huwag tayong magpapadala sa emosyon. Okay? Pangalawa, magpapautang ka lang doon sa mga taong, tulad ng ginagawa ko, nagpapautang lang ako doon sa mga taong pinagkatiwalaan ko. Okay? Ano ba talaga? Piling-pili lang po talaga. So, doon sa mga pinautang ko ng pera dyan. So, wag nyo pong sirain yung tiwala ko sa inyo. Kasi isa lang kasi dyan ang guys kapag pinagkatiwalaan ko yung isang tao, nakakaulit pa siya sa akin. Nakakaulit pa siya sa pag-uutang. Pero doon, hello sa'yo, doon sa mga hindi na nagbayad sa akin at nag-block sa akin, sa amin ng asawa ko, binlock kami kasi nga may utang siya at hindi na nagbayad. So, good luck sa'yo. Sa'yo na yan. Hindi na kita habulin dyan. So, yun ang sa mapagkatiwalaan lang guys kasi maraming nasisirang pangalan o magkaibigan na dahil din sa utang. No? So, kung ayaw mo talaga, hindi magsawa lang masama sa pagsabi ng no. Okay? Okay, ang pangatlo, unahin mo na ang sarili. Yes, tama. Unahin mo na ang sarili, lalo na kung pamilyadong tao ka na, kung may mga anak ka na. So, ang needs muna ng pamilya mo ang uunahin mo. Pangailangan muna nila, pangailangan mo. Kung meron mang natira, hindi yun ang pwede mong ipautang. No? Yun lang. Huwag mo nang unahin yung ibang tao. Kung pamilyado ka, pamilya mo na. Unahin na muna yun kung meron pang bigas. Unahin na talaga bigas. Kung nakabayad ka na ba ng monthly bills mo. Okay? Kung meron na bang gamot, vitamin sa mga bata. Okay? Ano pa ba?
grocery kung meron na. Kung may natira, so yun ang pwede mong ipautang. Okay, ang pang-apat is magpapautang ka lang sa kaya mong let go na pera. Okay? So, halimbawa, mag-set ka ng boundaries, mag-set ka ng amount na hanggang doon lang ang kaya mong ipautang. So, siguro, sabihin natin 10K, o yan, 10K, sabihin natin 10K. So, huwag ka nang dalago sa 10K. Doon ka na lang. Diyan ka na lang. O kung sabihin natin masyadong malaki ang 10K, kasi babaan natin, gawin natin 5K. Okay, mag-set ka ng goal na doon sa kaya mo lang i-let go na pera. Just in case na kung hindi ka bayaran, so, hindi gaano masakit sa'yo. Kasi kaya mo pa siyang kitain. Okay? So, number 5 is, ito ang pinaka-importante guys, doon sa nagpapautang ng malaking pera na, o yung 10K, to, okay, ito panlima guys, ito pinaka-importante, lalo na doon sa mga nagpapautang ng malakihang amount. Tulad ng 10K, malaki na po yan, no? 5K, malaki na po yan. Okay? So, mag-set po kayo ng agreement from attorney na meron kayong pinirmahang papel para just in case na tinakasan ka ng utang sa'yo, so may habol ka doon. Kasi meron kayong agreement. So, pwede siya makulong habang binabayaran niya yung utang niya sa'yo. So, yan po yung mga bagay na dapat natin tandaan doon sa mga nakikinig, kung saan nakakaabot yung video to. So, comment po kayo kung taga saan po kayo. So, shoutout ko po kayo sa sunod kong video. At pakifollow na rin po pakisubscribe na rin po sa aking YouTube channel. Click lang po yung link dyan sa taas sa caption po. Pwede po kayo mag-subscribe dyan at nandun po yung iba kong mga videos po about sa ganyang mga tips or madami pa. So, yun lang po. Once again, I am Coach Liz, Load Supplier Nationwide. Work from home po. Thank you so much po.